na lang i-share. Sa tahimik na simula ng pangarap, may tapang na isinilang sa bawat hakbang. Hindi kita sa matang bigat ng laban, pero dama sa pusong dahilan. Mula sa pangakong halos sumuko, hanggang sa pangarap na muling buo. Sa likod ng ngiti at tagumpay, may kwentong hindi agad nakita ng mundo. Hindi madali ang landas na tinahak. May luha, may takot, may sugat. Pero sa bawat pagpagsak sa lupa, may lakas na muling bumangon. Ito ang Lingbo Success Stories, real Filipino success story, real success, real impact. Mga kwentong totoo at filter, ito ang Global Success Stories, mission-led, community-driven. Mula sa pangarap hanggang sa tagumpay, mga kwentong nagbibigay lakas at pag-asa. Ayan, ayan, ayan. Hello everybody. Hello everyone. Good evening sa inyong lahat diyan sa Taiwan. At live tayo ngayon at ang makakasama natin ay isang OFW at ngayon ay isang content creation at the same time dito sa Taiwan. Magandang araw po at magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Taiwan. Bumabati po kami dito sa From Global Success Stories. So maraming salamat sa panunood at pagsubaybay. Samahan niyo po kami at magandang kwentuhan po ito kung paano kumita sa pagsaside hustle ng content creation. So unang-una, nagkaroon po ng technical problem kanina. Medyo kaya na-late po tayo ng mga 20 minutes. So pasensya na po sa pag-iintay. Technical issue po. But anyway, so I would like to say thank you to Ron. Salamat sa oras, Ron, at pinagbigyan mo kami na makapag-share ng yung storya o yung story mo diyan sa Taiwan. Umpisahan natin, oo, I would like to um, umpisahan yung tanong, saan lumaki at anong klaseng pagkabata si Ron sa Pilipinas? Opo, magandang gabi po Sir Vic. Kinakabahan ako. Huwag kang Sir, kabahan, Ron, magandang gabi magkukuwentuhan lang po. tayo Opo, dito. opo. Opo at, magandang gabi sa OFW sa buong mundo, lalong-lalo na dito po sa Taiwan. Mhm, Sir, ako po si Ron, 10 years ng OFW dito sa Taiwan, walang mhm. ipon. Tsaka po sir, Oo nga, ang ganda ng title mo. Pag-uusapan opo, natin 'yan, ako si Ron walang opo, ipon kung bakit natin kasi maraming nakaka-resonate So sa 'di ba ang daming mga OFW na sobrang galante lang talaga natin. So opo, madalas nagpapauwi kaya opo, nauubusan yung sarili natin. So opo, opo. pag-uusapan natin 'yan maya-maya lang. So kuwento mo muna, saan ka lumaki at sa anong klaseng pagkabata mayroon si Ron sa Pilipinas? Sir, ako po'y lumaki sa Bataan sa pamilya na Mhm, hindi naman po mahirap lang rin po na pamilya. Pasensya po mhm, at may sipon po kasi. hmm, Mahirap na pamilya lang okey lang. po. Ang tatay ko po, nagta-tricycle at ang nanay ko lang Mhm, naman po, nasa bahay lang naman po. Lumaki ako sir mhm, na na alam mo yung hindi mo makukuha lahat ng gusto mo or mhm. hindi kayang maibigay ng family mo yung mga gusto mong bilhin kagaya ng mga laruan po, mga gano'n, Yeah. mga pagkain sa tindahan, kahit na mga gano'n po, parang ang hirap pong makuha. Kaya nung Mhm, bata ako mhm, sir, talagang dumidiskarte na rin po ako nun, Sa bahay po namin mhm, is merong mhm, maliit na junk shop. Ngayon tuwing mhm. tanghali is nagsusunog sila ng tanso sir.
Mhm. Tapos every hapon pumupunta kami dun sir para kunin yung mga tira-tirang tanso, tapos binebenta naming magtotropa. Tapos Okey. sir, Mhm. yun dun ko po nakukuha yung mga pambili ng pagkain, ah, Mhm. mga pambili ng laruan. Mhm. Tapos M nung ano mga po, ilang taong ka nito? ay Mga ilang taong ka nito batang-bata ron? pa ako nun sir, siguro mga 10 years old, mga gano'n po. Talagang Mhm. sumasabak na So, sa maaga diskarte. ka namulat sa diskarte at sa paghahanap buhay, Opo, ika nga. opo. Batang ano Okey. rin, batang So streets din po kasi. well, oo, marami 'di ba? Pero ang mahalaga, tama yung ginagawa natin 'di ba? Sa bata pa lang Opo, natuto ka opo. na maghanap buhay ng Opo. ika nga, 'di ba, pinaghihirapan yung pera, para lang Opo, makatulong opo. sa magulang 'di ba? Oo, Opo, so, opo. okey, nakapagtrabaho ka pa ba sa Pilipinas ron o hindi na? Opo, Bago ka nakapunta ng nakapagtrabaho po Taiwan? ako. Nakapagtrabaho po Mhm. ako sa Cavite and nag-working student po ako para maka-graduate nung college. Okey, galing. So, Opo. balikan natin. So, ano yung mga naging trabaho mo sa Pilipinas bago ka naging isang factory worker diyan sa Taiwan? Yun sa pinakaunang trabaho ko po talaga is yung nag-working student ako nung college sa McDonald's as a service crew. Mga Mhm. 2 taon din po Okey. yun, mula 3rd year hanggang 4th Mhm. year college po. Tapos nung naka-graduate Mhm. po ako is nakapagtrabaho po ako sa Camarin, Caloocan na Mhm. electrician po. 1 taon din po yun. Okey. Tapos nung sumunod po is nakapagtrabaho po ako sa Cavite ng 5 years as a Mhm. technician po. Okey, galing. So, kailan dumating yung opportunity para makapunta ka ng Taiwan? It's year 2016 po. Actually, aksidente lang rin Mhm. naman po na makapag-abroad ako, Pero talagang pangarap ko na po na makapag-abroad para kahit papaano, mabago po yung buhay. Mhm. Sinama Okey. lang po So, ako sa ng pamilya mo kaibigan ba ko. yung okey. So, sa pamilya mo ba may mga may dati ng OFW, parents mo nakapag-abroad dati o hindi naman? Meron po, kapatid ko pong panganay na lalaki. Okey. So, sa madaling salita in terms of, lumaki ka na nandun naman yung parents mo sa Pilipinas. So, ikaw yung, kumbaga yung kuya mo nakapag-abroad pero iba kasi yung Opo, magulang opo. kaysa sa naiwan sa Opo, opo. 'di ba? So, in other words, oo, so nung bata ka pinangarap mo bang makapunta rin diyan talaga sa makapag-abroad ka, in general or hindi naman? Opo, since elementary pa lang ako sir talagang pangarap ko na rin talagang makapag-abroad. Okay. So, okay balikan natin yung tanong ko kanina 'no. So, sabi mo nga aksidente lang na makapunta ka diyan sa Taiwan. So, ano yung nangyari? Let's ano, backtrack lang tayo 10 years ago, paano dumating yung Opo. opportunity ng Taiwan? Okay. Ganito yan sir, sinama po kasi ako ng kumpare ko na katrabaho ko rin po sa Mm. Cavite. Sinama niya ako at ang sabi niya sa'kin, may a-applyan daw po siya Mm. pa-Taiwan. Then yun po, sumama po Hmm. ako dahil gustong-gusto ko naman po talaga mag-abroad pero wala pa sa isip ko po nun kasi bata pa ako nun, 25 pa lang ako nun, Parang gusto ko pang ma-enjoy yung Mhm. Pinas kahit papaano po. Then yun po, sumama po ako Okay. at yun naman po, Mhm. pinalad na matanggap kaagad. Mhm. Yeah. Opo, So, natanggap ka tapos nakapunta ka diyan sa Taiwan. So, anong, factory worker ka diyan 'no? So, kuwento mo sa'min opo. mahirap ba nung nakarating ka na diyan sa Taiwan? Adjustment-wise siyempre may pamilya ka ba naiwan sa Pilipinas o single ka, umalis ka sa Pilipinas? Meron po, may anak po ako sa Pinas. Oo, okey. So ito Opo, ngayon yung sinasabi ko madalas tayo na 'di ba, ngayon malayo sa pamilya medyo 'di ba, although opo, hindi naman kasing layo dun 'di ba? So, opo, parehas lang ng pakiramdam 'di ba? Pag nasa labas ka ng Pilipinas so, yung, title ng iyong pagko-content creation so gusto ko na mapag-usapan agad at, medyo dun sa ano parang, oo, yung title na "Ako si Ron na walang ipon" at, parang proud ka pa 'di ba na i-share yun at, opo, realistically maraming ano, 'di ba, maraming kababayan tayo na o mga OFW na may mga pinagdadaanan tapos talagang ubos. Pero ikaw opo, mismo opo, hindi na kailangan tanungin dahil yun na yung pangalan ng opo. iyong ano, sa pagko-content creation. Yes, opo. Na walang ipon. So, ano yung ano nasa likod nito Ron? Kasi 'di ba na para sa akin, sabi ko nga relatable, marami talaga sa ating mga kababayan madalas na OFW, nauubos Opo, dahil hindi sila sugarol, nauubos opo. dahil hindi sila gastador, nauubos dahil talagang generous lang sa pagpapadala.
'di ba? Opo, opo. Ikaw, Opo. ano ba yung ano oo, ano ba yung sa likod nung Ron Walang Ipon? Bakit ka nauubusan Ron? Dahil saan? Sir ganito po kasi yan, eh, nung nag-start po akong Hmm, mag-content creating, kagaya po nung ito yung sa Walang Ipon, tunay po yan na yeah, talagang wala akong ipon, sir. Nung time na yun talagang totoo totaling talaga, wala. Opo, oo, ultimo po yung mm, ATM ko, sir, dito sa Taiwan, nakasanla po siya, sir, nung time na oo, yun. Opo, kasi grabe, siyempre mm, opo, nung time din po kasi na yun is lagi po nasa ospital yung tatay ko tsaka nanay ko. mhm, Kaya po yun medyo naibibigay ko po yung karamihan sa sahod ko para pampa-ospital, pampagamot po. Tapos yun naisip ko naintindihan po nun natin, mm, opo, naisip ko po nun na bakit hindi ko gawing content 'to na at mhm, least maikwento ko yung story ko na hindi porket OFW ka is iniisip po kasi sa'tin sa Pilipinas na porket OFW ka is mhm, marami kang pera, opo. yeah, Na mm, ang reality talaga is merong mga OFW na kagaya ko na walang pera, walang ipon, mhm, may utang. mm, mm, Hindi po yeah, lahat, nakakaangat-angat. Hindi porket nag-OFW ka is makakaangat-angat ka kaagad sa buhay, mm, yun po. tama, tama. So, okey, so tinaytilan mo 'to ng Ako si Ron na Walang Ipon, Opo, nung ginawa mo ba yung content, ano yung nasa isip mo pa ano yung magiging content mo para lang ikuwento yung personal na buhay mo opo. sa internet o diyan sa mga followers mo, 'di ba? Kasi nung nagsisimula ka niyan, ano yun, nag-content creation ka ba before pandemic o after the pandemic o during the pandemic? Alin sa tatlo? After pandemic na po 'to, eh, Oo, after so pandemic po. after na ng pandemic, Opo, oo, opo, okey. Sige. So after pandemic, alam natin during the pandemic ang daming kumita, ang daming pumaldo na mga content creator, 'di ba? Pero ngayon bumababa ulit yung kitaan, 'di ba? opo. Ikaw, ano yung nasa isip mo nung ginawa mo yung channel mo? Ano yung magiging content mo? Pinag-aralan mo ba 'yan, pinag-isipan or just be real kung ano yung sitwasyon mo, ikukuwento mo lang. So kumbaga random kung ano yung mangyayari sa'yo sa isang Opo. araw, yun yung content mo or pinalano mo na gumawa ka ng content na para sa isang ano, sa isang bagay? Ano yung content mo Ah, ron? yun po, ang content Hmm, ko po is gusto kong ikuwento yung kung ano po yung tunay na nangyayari sa isang OFW. mhm, Para po mhm, mhm, napaka-organic naman po nung kuwento ko para hindi na ako magagawa ang mhm, hirap po kasi nung gumagawa ng kuwento, tapos hindi naman pala tunay na mhm, nangyayari. Siyempre parang totoo. pangit naman po sa mga viewers yun. Kaya gusto kong Mhm, ipakita sa mhm, mga tao lalo na sa Pilipinas at sa ibang mga OFW na eto merong nag-step up para ikuwento na merong isang OFW na walang ipon, walang pera, um at proud na Ah, sinasabi na at talagang wala proud during that time, at 'di ba? opo, at proud para isang eye-opener po sa mga kapwa ko OFW na, ang hirap pala talaga 'pag Mhm, wala kang pera, wala kang ipon. okey, okey. So, nung mga panahon na yun, nung ginawa mo yung content na yun, ano yung nasa isip mo? 'Di ba parang kasi papasok ako sa content creation, alam mo naman ngayon sa panahon ngayon, 'di ba? Kahit sino Opo, pupuwede ka talagang maging mag-viral at saka maging, opo, isang sikat o tanyag na content creator, opo, 'di ba? So, opo, ikaw, ano yung inspirasyon mo? Ano yung hugot mo that time, para bukod dun sa sabi mo nga, baka para din siguro sa pamilya unang-una, 'di ba? Dahil opo, sila lagi mong nabibigay yung pera mo para mas kapani-paniwala, opo, be realistic tayo, be real. opo, Sabihin mo yung totoo dun sa kaya lang this time, 'di ba yung iba nahihiya, na sabihin na, "Uy, OFW ako," pero 'di ba, 'wag nating sabihin wala akong ipon o may utang pa ako. Pero ikaw, ginawa mo opo. siya, hindi siya ano negative para, siguro ano yung nasa isip, tumatakbo sa isip mo that time? Inisip mo ba na dadami followers mo 'pag ginawa mo 'to o inisip mo ba na baka sakaling kumita ka? Ano nasa isip mo that time nung ginawa mo 'yun, yung channel mo? Sir siyempre andun na rin po tayo sa para kumita. Andun na rin po dahil para Mhm, makilala. Pero mhm, hindi ko po expected na gan'to talaga yung mangyayari na magbo-boom yung content ko. Hindi ko po talaga mhm, expected yon. Pero it's a blessing na rin okey. po na kumikita tayo sa paggagawa ng content.
Then Tama. ano ko po, naidadagdag ko po ngayon sa ano, nagpapagawa po kasi ako ng bahay ngayon, eh. Yung Grabe, 'di ba? monthly na So, uh, sinasahod ko po, opo, naidadagdag ko po siya dun. mm, galing. So, balikan natin 'yun ron. So, sabi mo nga kanina, so, 'di ba, hipokrito ka naman kung hindi mo sasabihin kita yung gusto mong, mangyari, 'di ba? But Opo, then, opo. hindi mo Opo. ini-expect na talaga namang mamahalin ka nung, Opo, opo, mga hindi ko kapwa talaga natin expect yun. OFW diyan. So, ano Opo. yung unang content na ginawa mo kung naalala mo para parang oo, para saan nanggaling yung mga followers mo una, diyan sa Taiwan lahat 'yan? Ano po, eh, sa totoo lang po sir, um, mas Hmm, marami po akong followers sa Pinas. okey, Tsaka okey. Kaysa opo, sa marami rin po kaysa sa akong Taiwan? opo, sa Taiwan. Siguro yung Taiwan po is mga Mm, 30% lang po sa followers ko. Tapos karamihan po nun is ang galing. Philippines na tsaka kapwa ko OFW na nasa ibang panig po ng mundo. Mhm, mhm, mm. Opo. So, ano yung unang sa tingin mo ano yung siyempre ramdam mo 'yan yung mga content mo ng mga una. Daily content, daily upload ka ba ngayon? So, yung mga unang Hindi uploads mo, ano yung mga content na ginawa mo, dati para masabi mo, "Uy, hindi ko ina-expect na gano'n kabilis, ah." So, gaano kabilis mo nakuha yung 10,000 followers? ano po nung iyon kinuwento ko po yung bakit wala akong ipon, Hmm, kinuwento ko po yung hmm, kasi dati po sa totoo lang na ano, nalulong din po kasi ako sa sugal hmm, dati. Yun, inopen ko po yun sa aking mga yun. vlog. Siguro Mhm, po marami rin po okey. naka-relate sa mga kinuwento Mhm, ko. Then yun din po, kinuwento ko rin po yung pagbibigay po sa pamilya na halos wala ng matira, mhm. yung gano'n po. Okey. So, anong tawag dito ron, balikan natin yung ano, sabi mo nga medyo napunta ka rin, naligaw ng landas pero dati yun, Opo, oo, sa pagsusugal. Oo, marami opo, ng oo, marami ng natalo diyan. At the same time, marami rin talagang naubusan, oo, sa opo, paglalaro, 'di ba, ng sugal. So, ano yung ano, so hindi natin kailangang i-promote at huwag tularan ng ating mga opo, opo, kababayan. Pero ano opo, yung isang naging oo, ano yung isang kumbaga, kung may natutunan ka dun sa pagsusugal na dapat hindi mo na ginawa lang yun or 'di ba kasi sabi ko nga hindi naman masamang magsugal, eh, 'di ba? Sabi ko opo, nagiging masama lang yung pagsusugal in my opinion, kasi lahat naman tayo 'di ba, pinagdaanan natin yung maglaro, 'di ba? Lalo 'pag nagpunta ka ng opo, opo, Vegas hindi maiiwasan maglalaro ka dun sa casino, 'di ba? Pero para sa akin kasi, ang lesson sa akin, 'di ba, walang masamang subukan magsugal o lalo na opo, kung disiplina kumbaga para sa akin maglaro ka ng, try mo lang, walang masama dun. Kasi ako nung nagpunta ako sa Vegas makukuwento ko lang ano, hindi man tayo nagka-casino pero 'pag nagpunta ka ng Vegas 'pag opo, hindi mo sinubukang maglaro dun sa times yung sa slot machine lang, 'di ba? opo, Eh, opo, parang na-miss mo yung experience na yun. Pero ang ibig ko sabihin, para sa akin yung paglalaro, eh, dapat may naka-allocate yung budget. Let's say, yes, opo, mag-stick ka opo, lang dun opo, sa plan. So, ito na hindi masakit kung matatalo ako ng $5 o $50. 'Pag natalo 'to, that's it. At least yes, opo, nasubukan opo, ko. opo, Pero 'pag opo, tama nanalo, po, roll lang ng roll hanggang sa, maubos ko 'pag basta once na natalo yung 50 na handa kang matalo kahit opo, anong 'pag natalo na yun, tigil ka na. Pero opo, 'pag opo, kunyari nag-stay ka ng 5 days sa Vegas tapos naging, 100,000 yung $50 mo, eh, di good for you, 'di ba? opo, Pero ang rule kasi para sa akin, kung natalo yung $50 kahit na anong mangyari, that's it. Tapos na yun, wag ka na magsugal ulit, that's it, 'di ba? yes, opo, Dun sa opo, mga naglalaro kasi kaya nagkakamali siguro dahil minsan, 'di ba kunyari may naka-allocate ng budget, ito para papadala, opo, ito para sa pambayad ng kuryente, pambayad sa bahay, sa upa. Tapos opo, minsan, eh, nagte-take ng chance na wala na yung disiplina kasi nga mas gustong-gustong mabawi 'pag natatalo. Yun kasi, 'di opo, ba? opo, Para opo, sa opo, akin hindi tama natin po. nagpo-promote ng sugal ano, masamang magsugal at Opo, kasi mas madalas sa madalas kahit naging sa unang gabi nga sabi ko nga kung naging 100 pa yan, eh, nadoble o maaaring na naging 500 pa yung 50 mo. Pero kinabukasan opo, malamang-lamang matato't matatalo yun, which is expected yun, 'di ba? opo, opo. So, ngayon nga lang kung ang tanong na lang ngayon, mabilis ba natalo, umabot ba ng isang buwan o 'di ba, o araw lang. But anyway, huwag natin pag-usapan yung sugal, balik tayo dun sa ano, dun sa inspirasyon natin sa ating mga Yes, opo. kababayan. Ikaw, o para lang hindi natularan kasi may mga vlogger din talaga na nadinig naman nating lahat Yes, diyan sa opo. Pilipinas, yung mga vlogger na napasok sa casino na talagang nawala din yung disiplina ay naubos pati bahay, pati sasakyan, 'di ba? Opo, Oh, opo, opo, eh, opo. yun yung dapat talagang, ano, hindi natin kailangang, tularan
Ikaw, anong leksyon yung nabigay sa'yo nung paglalaro? Ang leksyon na naibigay sa'kin sa laro ng sugal sir, eh, ano, wala talagang nananalo sa sugal sir. Yun talaga yun, eh, 'di Tumatak ba? sa isip ko yun sir, tumatak sa isip ko yun, wala talagang Uh-huh, nananalo sa sugal. uh-huh. Okey, oo. So, paano mo Opo. naiwasan para kung, bibigyan ng pagkakataon, magsusugal ka pa ba ulit? Never na sir, eh, simula nung nung natauhan ako na Oo, 'wag na magsugal is talagang ano, never na ako nagsugal okey. sir. Opo, That's great. So, opo, kailan dumating yung point so bago mo ginawa yung channel mo dun na kumbaga naligaw ka na dun sa paglalaro ng opo, opo, ano ba opo. 'to, online ba yan o ano, paano ba yan? Anong sugal yung pinasok mo? Yung usong-uso sir dati yung ano, yung isabong. Talagang nalulong ako nun sir Oo, dati. Opo, naging dun yung libangan kasi maraming dito sa natalo, maraming abroad naubusan. po. Opo, Okey, okey, okey. So, buti na lang wala na yata ngayon, 'di ba? Kasi wala hinahanap na na ng po. batas yung nagpa-online sabong. Opo. Oo. So anyway, okey Ron, balikan natin. So ngayon dating walang ipon, dahil sa pagko-content mo, how many years mo na ginagawa yung pagko-content creation mo? Meron na pong 4 years. Mm. So after Opo. 4 years, masasabi mo ba ngayon dapat palitan na natin yung title mo? Dapat ako si Ron na marami ng ipon o hindi pa rin? Um, Hindi pa rin sir kasi parang gusto ko pa ring i-remind yung mga ano, kapwa po nating OFW na yun, na Uh-huh. kailangan nating makaipon, kailangan dapat Mm. kapag nagpapadala ka or sa loob ng isang buwan dapat meron kang naitatabi sa pera mo. Mhm, mm. Hindi Okey, puwedeng lahat yun okey. is maipapadala mo, lahat yun is ibibili mo na kung ano-ano. Tama, tama. Galing. Opo, So, maliban dun sa 'di ba kasi sabi ko nga lahat naman tayo, eh, 'di ba yung makapagtrabaho ka ng 8 oras sa kumpanya, kung ano man trabaho opo, mo o ano mang career mo bilang opo, isang OFW, hindi madali yun, 'di ba? Pero opo. ikaw, dahil sabi mo nga, nung nagsimula ka para gawin yung channel, hindi ka mahihiyang sabihin yung totoo at the same time, umaasa ka nakikita yung channel mo, obviously, 'di Yes, ba? opo. Opo, opo. So, gaano katagal o ilang buwan kasi 'di ba marami sa ating sumusubok pumasok sa content creation lalo sa panahon ngayon, 'di ba? Ang dami Opo. na talaga, eh. So, ang nangyayari kasi sa dami ng, kanya-kanyang parokya 'yan, eh, 'di ba? Kumbaga may mga tagapanood ka, talagang loyalist na manonood sa'yo kahit anong Yes, ilagay opo. mong upload, Opo, manonood sa'yo 'yan. opo. Ang tanong na lang kasi ngayon, oo, 'di ba? Dun ba sa mga content mo ang madalas mong sinasabi ay magbigay ng leksyon o aral sa ating mga kababayan na dapat 'pag kumbaga bigyan ng halaga yung mga kinikita nilang pera or ano, ano yung mga aral na napupulot ng mga followers mo? Sa tingin mo, Ah, kung bakit ka nila minahal? Opo sir. Siguro sir dahil po sa pagbibigay ko ng kuwento na tunay na nangyayari katulad po ng sinabi Hmm, ko kanina. Tapos, ipinapakita ko po sa mga vlog ko na I'm from the wala talaga, as in walang-wala nung nag-start ako mag-vlog. mm, And then ipinapakita ko sa mm, kanila, china-challenge ko rin po kasi sarili ko, eh, na maipakita ko sa mga mm, followers ko na eto ako, eto na ako, nag-i-start na ako ng mhm, buhay ko na eto, kagaya niyan po na namili po ako ng mga lupa sa Tarlac, may 2 lote po ako, tapos nakapapagawa po ako ng mm, bahay ngayon. Para po makita nila mhm, na, kaya rin pala namin na eto nga si Ron 'no, mhm, wala ngang ipon pero nagagawa niyang magpundar ng mga binibili niya ngayon, mhm, gano'n mhm, po. mhm. Okey, tama. So, in other words, you're encouraging our kababayans na mga OFW na, oo, kung may trabaho man sila ng ano, day job, dapat hindi maging Opo, sapat yun para maghanap ng paraan. Not necessarily another job, but for you opo, kasi opo. are you considering na ano, kinonsider mo ba na yung pagko-content creation ay isang responsibilidad at the same time isang trabaho? Kaya lang, kung masaya ka sa ginagawa mo, definitely hindi naging trabaho yan, 'di ba? 'Di ba? Hindi po, opo, opo. Para po sa'kin sir So ang ikaw opo, hmm, opo, ang pagko-content go ahead creator Ron. po is ano, yun po, parang naging isang ano na lang po sa'kin, kasi nasa abroad po tayo, parang naging isang hobby na lang po. Mm, Hobby at mm, ano, natutuwa din po ako sir kasi may mga nagme-message sa'kin na nai-inspire daw sila sa mga stories ko. Kaya po mas mhm, lalo akong sinisipagang mag-content
Kagaya po tapos yun na lang po, Mm. bonus na lang po talaga yung nagkakaroon ng kita. Mhm, mm. Opo, Okey. So yung pinakamalaking ano, so 4 years mo na ginagawa 'to, 'di ba para lang dun sa gustong ano kasi sinasabi ng iba, yung gustong pumasok sa content creation kasi 'di ba sabi ko nga yung pagko-content creator walang oras 'yan. Basta tapos ka na sa trabaho mo, anytime puwede kang gumawa ng content na opo, kahit anong content na opo, gusto mo gawin. So opo, ang tanong lang kasi yung iba nadi-discourage kasi nga, nagsusubok tapos hindi naman din 'di ba, nagiging successful opo, kasi tingin ko talaga really depending on the content. Ikaw sabi ko nga, opo. paano nagsimula yung ginawa mo yung channel mo? Sabi ko nga ilang buwan nakuha yung 10,000 followers kasi 'di ba parang sinasabi ngayon para kumita ka ng medyo okey naman na kitaan, at least 'di ba, magandang Opo, views ang mga content mo, maraming followers. So, sa opo. madaling salita, sa pagko-content creation mo, kailan mo na-realize na yung pinaghihirapan mong paggawa ng content kasi yung iba nga, 'di ba, nahihiyang gawin yun, pero ikaw sobrang proud tapos at the same time, may effort din sa paggawa ng video kasi mag-e-edit ka at the same time, 'di Opo, ba, opo, tatrabahuhin mo talaga, oo. opo. So, mga ilang buwan bago ka kumita? Ano sir, parang 2 months Hmm, lang po yata, 2 months lang po kumita ka kasi kaagad? opo. Bilis, Nag-start po kasi grabe. ako sir sa TikTok. Sa TikTok po ako Hmm, nag-start. Ngayon, nung mhm, nag-upload po dun, mataas na po yung mga views. Tapos mhm, nag-switch na po ako sa paggawa ng page, ta's dun na po ako nag-upload. Ayun, biglang taas po ng views tapos dumami na rin po yung followers kasi nga yung followers po sa TikTok is napunta rin po sa Facebook. Kaya po mabilis lang po galing. siya, eh. Hindi ko nga po talaga napansin na, meron palang may kumikita pala ako sa Facebook. Hindi ko pa Mhm, napansin yun. okey. So, bilis 'di ba, swerte mo kung 2 buwan lang Opo, ginawa 'di ba? opo, Kasi kung ako din yung paggagawa ko dito sa Global Success Stories kung ang kita lang ang hinabol ko rito, 1 taon na namin ginagawa 'to pero magkano lang yung opo, kinikita ko, 'di opo. Opo, tunay po yun. kasi kung kita lang din yung oo, kung kita lang yung hinahabol ko rito, 'di matagal na akong give up, 'di ba? So, but then Opo, unfortunately opo, sa atin hindi kitaan, but then at the same time sana nga, kumita rin ng maganda para mas ganado pero sa'kin hindi yun yung ultimate goal. Ikaw ba nung ginagawa mo yun sabi mo nga, 2 buwan masuwerte ka na nun, 'di ba? Kasi napakabilis nun. So opo. yung TikTok na content mo bago ka nag-convert dito sa Facebook at saka sa YouTube, ano yung content mo that time, yun na rin yun o sumasayaw-sayaw ka lang sa TikTok dati? TikToker, sayaw, gano'n? Hawak mo yung Iyon na beat? din po. Ay hindi po, hindi ako marunong sumayaw sir. Yun po, dun na po ako nakilala sa pagvo-vlog din po. Pero dati sir is sumasama kasi ako dati sa Hmm, T-Bone Taiwan. Alam niyo po yung yung mga acting-acting, mga gano'n po. Sumama po ako nun I dati. see. Part po ako ng T-Bone Taiwan, opo. Okey, okey. Opo. So sa madalang salita ron, anong tawag dito, so 2 months kumita ka magkano yung unang suweldo? Magkano yung unang sinuweldo mo? Sir, hindi naman gano'n kalaki, ano lang naman po, malaki na po yung 20,000 mga gano'n po, malaki na po yun Pesos? sa peso po, opo. Hindi naman po siya gano'n kalaki dahil Oh, maliit 'di lang naman po yung kitaan sa Facebook. okey na yun kasi twenty Opo, thousand opo, pesos opo, tapos 'di ba nag-e-enjoy ka naman dun sa ginagawa mo. I mean how much opo. time, ilang oras yung ine-spend mo after ng day job mo sa pabrika para gumawa ng content? Ilang oras yung ginugugol mo, 'di ba? Kasi dun mo makikita yun na worth it ba gawin o hindi. Kasi ako nga sa'kin sabi ko nga ako, I'm doing this, this live o yung channel ng Global Success Stories hindi for pera. Not the money is Opo, secondary. Kung kumita, bonus na yun. Pero kung hindi, okey lang opo, din opo, kasi ang importante tuloy-tuloy tayo. Sa opo, totoo lang, 1 taon na tayo hindi pa tayo sumusweldo sa Facebook, sumweldo tayo sa YouTube ng 100 siguro, $100. 'Di ba? opo. So, 1 taon na natin ginagawa 'to pero, I'm not saying na ano 'yun, 'di ba? So, sa akin kasi hindi 'yun yung ano, hindi 'yun yung goal, 'di ba? Hindi 'yun yung Opo, suweldo. Sana mas maraming inspirasyon, mas maraming ma-inspire at sana mas marami din tayong kumbaga, pupuwede pala magnegosyo sa ibang bansa. 'Yun lang naman yung goal namin at the same time, dito sa pagco-content creation kaya natin ginagawa din 'to para at least yung mga kababayan natin ay possible din pala na maging, side hustle yung sa content creator, 'di ba? So kaya gusto kong opo. malaman, so yung kinikita, talaga bang may kinikita? Kasi swerte mo 2 months lang, sabi mo nga kumita ka ng so yung 20,000 na sinasabi mo ron,
2 months lang 'yon. After 2 months na paggawa mo ng content, 'yun yung una naging suweldo mo, ₱20,000 after 2 Opo, months. ano, eh, mga Oo, ang dami po kasi ng views ko nun dati, sobrang dami po. mhm, Ngayon po kasi okey. bihira na po kasi ako mag-upload kasi sobrang busy po sa trabaho. I see, okey. So, pero yung Opo. pagko-content mo dati that time talagang grind ka rin, sobrang Opo, binibigyan sobrang mo ng grind po. panahon yung paggawa Opo, ng kahit may content, pasok ko oo. pag-uwi ko edit kaagad ako, para lang may Aha, ma-upload po ako. aha. Okey. So, kailan ka nag-ano, Opo. kumbaga naglaylo o nagbawas ng oras, mas priority yung trabaho kasi number 1 yan naman talaga kailangan, 'di ba? Opo, Trabaho pa rin. opo, opo, At the end of the day, kumbaga yung opo, side hustle yung pagco-content creation kung kikita o hindi. Pero yun nga, main opo. income mo talaga yung manggagaling diyan sa trabaho bilang isang, Yes, opo. factory worker. Opo, Mm. opo. So, okey. So, ano yung nakikita mo ron in the next few years, where do you see yourself, moving forward yung paggawa ng content? Tuloy ba yan o medyo nagbawas lang dahil busy ngayon or on and off? Ano plano? Tuloy-tuloy naman siya sir, consistent naman po kaso nga lang ang naging problema ko lang po ngayon Hmm, is eto nga po yung trabaho, sobrang ano po, ano po kasi ako sir, nagtatrabaho po ako sa mhm, semiconductor, ang bibigat po kasi ng mga mhm. binubuhat namin ngayon kaya medyo Okey, pag-uwi pagod. pahinga na po gano'n, opo, pagod, sobrang pagod. Tapos gumagawa po ako ng content every rest day na lang po, Okey, so once a week na lang, 'di opo. ba? Once Opo, mga gano'n po, tama ba isang beses opo. lang day off ganyan? Opo. Pagka isa ka bang factory worker diyan sa Japan ay sa Taiwan, ilang araw ka pumapasok, 6 days a week, 1 day off o 5 days a week, Hindi po, 2 days eh. off? May mga schedule po kami Hmm, rito. Ang schedule ko po sir is mhm. 4-2. Ibig sabihin ng 4-2 is ano po, 4 na araw na pasok, 2 araw na rest day. Okey. So long day 'yon, Oh, 12 wala hours pong a ano day, 'di ba, tama? opo, opo, opo. Oo, pero long day 'yon. Long day, yung 4 hours Opo, para maging opo, 40 hours a week. sagad-sagad po 'yun. 7:20 to Mhm, 7:20 mm. po 'yun. Tama, 12 hours nga. Tapos yung 2 days obviously off. So yung 2 araw na 'yon sa paggawa ng content imbes na magpahinga ka, itulog mo, nagko-content ka naman. So ilang oras naman yung ginagawa mo sa paggawa ng content para lang makita natin na, "Uy, nag-spend ako ng 4 hours nitong Saturday, mag-iimbes ako ng another 4 hours ng Sunday." So parang hahatiin ko talaga yung oras ko sa sarili ko para sa content yung Opo, 4 na oras, parang gano'n. Oo, opo, gano'n nga tapos po, obviously opo. sa isang buwan nakakagawa ka ng ilang content. Ilan nako-content mo sa isang araw pagka rest day mo? Approximately ano po, sa isang rest day po, isa lang. Isa lang. So Kada parang rest sa day po, isa every lang po 2 week talaga. Opo, I gano'n po. see. So hindi mo Opo. so shoot yun tapos edit, upload agad. Opo, gano'n po. Gagawa po ako ng vlog ngayon, tapos Hmm, kinagabihan mag-e-edit po ako. okey. Tapos yung kinabukasan para sa sarili mo na yun. So 2 day off mo, isang araw sa Yes, content, opo. maghapon halos, Opo, kasama opo. na edit tapos yung isang araw para sa sarili mo. Parang balanse pa rin Opo. kahit papaano, may oras ka Opo, pa rin opo. sa sarili. Galing, Opo. galing, oo. So anong mapapayo mo dun sa ating mga kababayan na gusto rin pumasok sa content creation at hanggang ngayon ba sa tingin mo worth it pa rin maging content creator? Yes, opo. Napaka-worth it po para sa'kin. Para po sa mga kababayan Mhm, ko na gustong pumasok sa pagko-content creator, para po sa'kin mm, sir, mm, ang isang matagumpay mm, na content creator ay hindi dapat magbase sa views. mhm. Dapat magbase sa mga taong nararating ng content niya at nai-inspire sa mga contents. Yun po sir, Galing, galing nun. opo. Mm. Dun kung ikaw mapapase so sa loob ng 4 na taon, ilang videos yung naka-upload ngayon sa page mo? Parang almost Dami, nasa 100 plus po or kulang 200 po, parang gano'n po. okey. Dun sa mga nagawa mong almost 200 videos, ano yung masasabi mo na talaga namang, nakapaghatid ng kasi makikita mo sa comment yan, eh, maraming comment at saka Opo, maraming feedback talaga. Oo, opo, ang naghatid sa'yo ng masasabi mo na naging fuel mo yun para ipagpatuloy yung ginagawa mo. Kung mayro'n mang mga comment do'n para tuloy-tuloy mo pa, para sipagan mo pa, kumbaga opo, encouragement sa'yo. O opo. parang ano yun, eh, anong tawag dito? Ano yung kung mayro'n kang isang nagawang content na talaga namang
minahal ka ng tao dahil dun sa content na yon? Ano yun kung naalala mo? Siguro sir yung pinakauna kong content sir, kung saan po ako nag-boom. Mm. Yung Mm, pagsasalita ko mm. po talaga na ako si Ron, yung kauna nga po, ako si Ron, 6 years ng OFW dito sa Taiwan, walang ipon. Mm. Yun po talaga yung tumatak Ay, sa'kin sir. okey. Tapos Grabe yun. opo yun So opo, mm. opo sir, Go ahead Ron. Tapos alin, opo. pagkatapos nun ilang views na meron yun, yung isang video na yun? Yun po, marami po yun, umabot po yun ng milyong views. Sir actually napansin nga po yun Mm. ni ano, ni Sir Chinkitan, Mhm, 'di ba? napansin niya po, Galing. in-interview niya din niya po ako sa ano, sa program niya sa Pilipinas. Galing. So, Opo. nakipag-collab ka na rin kay Coach Chinky, oo. Kasi Opo, si opo, Coach naman opo. na-interview din natin diyan sa Opo, isa UK, po oo. talaga yun sa So, ang mga galing. inspirasyon ko. Opo. Mhm, mhm. So, kung nag-multimillion views yung isang content na yon at naging fuel mo, kumbaga kung nasa saan ka ngayon, iyon talaga yung pinanghuhugutan mo para ipagpatuloy yung ginagawa mo, oo. Opo. Maliban doon, ano yung sa tingin mo, bakit ka minahal ng mga kababayan natin? Dahil siguro sir sa ayun pagiging totoo ko na Mhm, pagse-share ng buhay sa dito sa abroad. And then sir mhm, yun nga natutuwa ako sir at marami palang nai-inspire sa'kin, yung mga nagko-comment po mhm, sa mhm, mga comment section ko na, "Kaya kami nag-abroad dahil sa'yo." Yung mga gano'n. Sobrang nakakataba ng puso siya sir, dahil ang dami palang nai-inspire mhm. sa'kin, yung paggawa ko ng mga gano'ng Galing. simpleng vlog. Opo, kaya mas lalo ko talagang inaano sir na maibigay sa kanila Oo. yung mga magagandang kuwento na nangyayari sa buhay ko. Mm. So, para sa akin kasi tama yung sinasabi mo 'no, once na totoo ka lang, magpakatotoo ka lang sa social media kung talagang Opo, mamahalin ka ng tao, mamahalin ka ng tao. opo. At the same time, Tunay as po. long as wala kang tinatapakan sa paggawa mo ng Opo, content, 'di ba? Kung inspirasyon opo. yung gusto mong gawin, eh, madali lang gumawa ng content. Kaya lang yung iba, 'di ba, marami namang content creation na talagang entertainment din. Kaya lang, 'di ba, sabi ko nga, ang daming puwedeng gawing content, 'di ba? Yung iba nga wala na Opo, talagang juice, eh, 'di ba? Parang pero yung opo, sa ating tunay po. mga kababayan bilang isang OFW, 'di ba, na kahit ako mismo personally, aminado tayo na masarap mag-scroll tapos minsan napapatawa ka lang. 'Pag natawa ka, Opo, medyo nabuo na yung araw mo dahil dun sa content na kung sino man yung nag-upload na content, 'di ba? So, opo. ikaw sa'yo mas tinitingnan mo ba yung content mo ngayon as a, parang, ah, focus ka lang dun sa sariling buhay mo na ikuwento mo lang ng totoong-totoo at buong-buo na walang 'baga walang sugarcoating dito. Basta as long Opo, as na opo. totoo ikukuwento ko, content ko na yun. Pero Opo, opo. in terms of inspirasyon dun sa mga, nagbibigay ka rin ba ng mga advices o mga kumbaga para sa kanila para maiwasan dapat makapag-ipon? Ano yung mga ano, kumbaga ikaw wag kang tularan dahil wala kang ipon, obviously sinasabi mo din siguro nung araw 'yan, pero Opo, dapat ano ba opo, yung opo. puwedeng gawin para parang gano'n na ngayon yung content mo? Opo, opo. Pinapaliwanag ko rin po sa vlog Okey, ko oo. na opo, na gano'n po na Hmm, dapat sa sinasahod niyo po sa dito sa ibang bansa is malaki. Malaki, tunay po mhm, talagang malaki yung sinasahod natin sa ibang bansa. Dapat marunong tayong humawak ng pera. mhm, mhm, Hindi mm, puwedeng yun nga po, padala lang ng padala, gastos lang ng mm. gastos, tapos sugal Parang mo yung ang iba. sinabi mo nung ginawa mo yung content tama, totoo yun. So nung sinabi mo nung 10 years ka na diyan sa Taiwan, so 6 years yung naubos dahil kasi 4 years na ginagawa yung content, dun mo na-realize ito yung ano, turning point mo, ika nga, 'di ba? So gagawa ka ng Opo, content at the same time maasa kang kikita, yung content mo at the same time yun nga, pero mas more than yung expectation mo kumbaga mas mabilis na kasi 'di ba parang yung iba, it will take years, eh, para makuha yung gano'n opo. kalaking kita. Ikaw 20,000 is 20,000, 'di ba? Magkano ba ang suweldo ng karaniwang, mga kababayan nating OFW diyan sa Taiwan? Magkano sinasahod Ang ng ano po, factory basic workers? po is ano, ang basic po ngayon is almost 50,000 po. Yun na po yung basic. Oh, 'di ba? So Hindi parang pa po kasama 'di yung ba, OT. parang oh, 'di ba? So parang ikaw 20,000 side hustle 'yun, 'di ba? Parang wow,
'Di ba ang laki na rin, Opo, opo. almost Malaking kalahati tulong ng po. sweldo ng week Opo, niyo, 'di ba? Mm. opo, So, okey Ron, so dun lang sa ating mga kababayan 'di ba na maaaring nandiyan sa Taiwan o maaaring hindi nasa Taiwan, ano yung isang mapapayo mo, sa kanila bilang isang OFW din na, "Uy, 'di ba dapat hindi tayo matapos lang dun kung anong trabaho mayroon tayo ngayon, 'di ba? So dapat opo, ano pa ba yung puwedeng pagkakitaan?" Parang ganun lagi dapat opo. yung mindset. Ikaw, ano yung mapapayo mo personally? Maipapayo ko po sir na yung pong ano, halimbawa na exit plan po sa abroad, mga gano'n sir. In general, 'di ba parang kasi yung iba, 'di ba maaaring 'wag na tayong lumayo diyan sa pagko-content creation, 'di ba? Parang ikaw mismo Opo, hindi mo naman inaasahan magiging ganyan yung bilis ng pagkita mo. Kasi sa'kin mabilis talaga yung 2 months tapos 20,000 nakuha mo yun. Yung 20,000 yun yung pinakaunang sweldo mo kamo, 'di ba? Tapos opo, ngayon, opo, opo. 4 years ago yun. So ngayon pinakamalaking kinita ni Ron sa isang buwan sa pagko-content creation para na lang Pinakamalaki sa po, inspirasyon hindi sa oo, pinakamalaking kinita mo. Kasi ano iba-iba lang yan, po eh, hindi sir, naman pare-parehas yan, eh. opo, ano lang po, Mm. 35,000 po sa peso. Oh, malaki na rin. So, nag-umpisa ka ng 20 Opo. tapos at least na-maintain mo yung nandodo'n naglalaro sa 35, oo. So, hindi ka na bumababa ng 20. Malaking bagay pa rin, 'di ba? Opo, opo. Malaking tulong po 'Di ba? sir, Kasi kung napakalaking tulong. kasi dati ginagawa mo sabi mo nga grind ka talaga dati pero ngayon once a week mo na lang ginagawa tapos the fact na more than Opo, 20K pa rin siya, 'di hamak opo, na malaking tulong talaga yan. More than sa half of your salary, 'di ba? opo, Ng basic salary, I mean, ng basic salary diyan sa Taiwan. Kasi sabi mo nga nasa 50K ang swelduhan diyan kapag, wala pang overtime, basic salary. Pero maraming opo. kababayan tayo diyan siguro kumikita ng 100 plus kasi nga dahil sa overtime. Hmm, Kasi opo, marami yatang opo, kailangan opo, ng OT diyan. opo. Mm, Lalo po yung mga paldo-paldo sa OT talagang umaabot din po talaga ng daan. Meron po talagang gano'n. galing. Oo, sa Opo. sa ating mga kababayan diyan sa Taiwan, may mga negosyante rin ba na nagnenegosyo diyan ng kung ano-ano, restaurant Meron or po kung sir, ano-ano man meron, maliban meron po. oo, Yung mga may asawang galing. Taiwanese tsaka po yung mga Mhm. APRC holder, yung mga ano po, merong mga permanent ano, residency dito. So ano ba yung proseso para lang sa kaalaman, 'di ba kasi dito sa Europe o dito sa amin in particular sa UK. O dati yung rules, 1 year, 12 months ano, 1 year which is, 12 months Opo, renewal yung visa, after 5 years pupuwede ka ng, opo. magkaroon ng residency, oo. Diyan ba sa Taiwan may resident din sa inyo na visa? Meron po, binibigay po yun sa mga ano po, white collar po. Hmm, okey. Opo. So may mga kababayan din tayong Pilipino na talaga namang resident na rin ng Taiwan, meron din? Meron po, mga yun nga po, yung Mm, mga nakapangasawa ng Taiwanese tsaka po yung okey, mga ano po, mga white collar job po. May mga tsansa po silang magkaroon ng galing. APRC. Meron din po yung mga ina-absorb po ng company, meron din po. Mhm, mhm. Gaano karami ang mga kababayan nating Pilipino sa Taiwan? Rough figures, mga nasa ilang kayong Parang Pilipino diyan? nasa last check ko po kasi almost mahigit 200,000 po, eh. Dami, dami din pala, oo, dami 'no, grabe. Opo, So, lahat diyan karamihan matatagal kasi sa Dubai marami, sa Dubai nung nagpunta kami nasa almost 1 million yata sila diyan sa UAE. Hindi opo. naman sa Dubai lang kasama yata yung Abu Dhabi, but anyway. So kung may mga nanonood at, gusto kong bumati lang diyan sa mga kababayan natin sa Taiwan, opo, oo, magandang gabi sa inyo diyan at, kung kayo po ay nakakapulot ng aral at inspirasyon sa aming pinagagawa dito, ay follow niyo po ang aming page at, naghahanap po kami mga ano, ng mga negosyante na gusto pa naming mai-featured at mai-share yung story niyo dito sa aming programa. Kung kayo po ay nanonood, paki-share niyo po at paki-tag niyo po. Sa comment section nito, ilalagay po namin yung page sa website. Puwede na po kayong mag-nominate at, puwede niyo pong, 'di ba, kung gusto niyong, may award din kaming mga hinahanap. So yung mga awardees, wala pong bayad yung, recognition natin sa ating mga kababayan ano, yung dating mga OFW na naging successful business owners. Opo, O hindi lang sa Taiwan 'to, sa lahat po ito 'no. So kung mga may kababayan tayong nanonood, recognition is free for ano, dito sa Global Success Stories para lang po maging fuel ng ano, kumbaga, makadagdag para ipagpatuloy yung mabuting gawain at, para makapag-inspire pa ng ibang kababayan natin na possible pala magnegosyo sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. So,
Opo, opo. Paki-comment niyo po kung may mga kilala kayong mga business owners o mga kababayan natin na successful diyan kung saan man kayo naka-base at, that will be, much appreciated. So, Ron, balikan na lang natin, kung may gusto kang batiin at, alam kong maraming nanonood at shinare mo naman yung live natin ngayon diyan sa iyong Opo. page. O gusto ko bumati ka muna, sa iyong mga followers at, kung may gusto kang pasalamatan, this is your chance, to say hello to everybody, 'di ba? So, Opo. this is your time. Go ahead, Ron. Binabati ko po yung ano, nanonood yung aking girlfriend, si Mary Jane Villanueva. Nasa Pilipinas po siya ngayon, nagbabakasyon. Then binabati ko rin po si ano, si Engineer Corpus na nagagawa po ng bahay, yung contractor po namin. At lahat po ng followers ko, lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo. Gano'n din po lahat po ng followers din po ng GSS. Thank you po, maraming salamat po sa opportunity na ma-interview niyo po ako dito sa inyong programa. Maraming salamat po. Mhm. Okay. Ay, salamat Ron at gusto ko rin pasalamatan ikaw personally, 'di ba, kasi sabi ko nga, 'di ba, busy tayong lahat, bilang isang, 'di ba, OFW. Alam nating napakahalaga Opo, ng bawat oras sa ating lahat. Pinagbigyan opo, mo kaming makausap at mai-share yung story mo dito, at alam kong, opo, ang dami, 'di ba? So dun na lang sa mga gustong mag-content creation, Ron, 'di ba, ano yung unang dapat gawin nila kung may gustong pumasok, baka sakaling may mga followers ka rin na gusto ring magawa ng content. Ano yung opo. ma-a-advice mo sa kanila sa pagiging content creation? Saan sila magsisimula at ano dapat ang panghawakan nila? Sa mga gusto magsimula ng content sa mga kapwa ko OFW, yun lang, ilabas lang natin kung ano, yung tunay na nangyayari sa'tin, gano'n. Napakadaling mag-vlog kung ang bina-vlog mo is yung tunay na Mm, nangyayari. Napakadaling magpakita ng bagay kung tunay na yun talagang tunay na nangyayari. Tapos 'wag nating isipin yung views, para sa'kin hindi ko talaga iniisip yung views, bonus na lang talaga yun. mhm, Iniisip ko yung mga taong mhm, mhm. nararating ng mga videos ko na nai-inspire sila. Yun yung nagbibigay ng lakas sa'kin na mag-vlog ng mag-vlog, mag-inspire ng ibang tao. Na yun talaga yung nakaka-motivate sa'kin. Galing, galing. Opo. Wow, galing nun, okey, napakahusay, 'di ba? So sabi ko nga lahat 'yan, walang madali, 'di ba, sa buhay. So lahat Opo, puwedeng subukan, ang mahalaga opo, tinry mo lang at the same time tama at I agree with you Ron ano, dito sa social media ngayon magpakatotoo ka lang at kung ano talaga, kung sino ka, yun lang yung pakita opo, mo. Kung may magmamahal opo, sa'yo mamahalin ka talaga ng tao at, susundan ka opo, nila, susuportahan ka nila. So ayan, so, maraming salamat ulit sa'yo Ron at, nabati mo na yung mga kailangang batiin. Gusto ko na lang saan mahahanap yung page mo baka sakaling may mga nakakanood dito sa ating channel na gusto ko ring sundan, saan mahahanap si Ron? opo. Go ahead. Go ahead Ron. Saan ka nila mahahanap? Yung mga, ano yung channel mo ulit para lang ano, ilagay natin din sa comment section para at least yung mga followers natin siguro 'di ba, para ma-follow ka na rin nila. Opo, At ano ba yung mga parating na content mo pa kung talagang, kung ika nga ay may mga parating kang gustong gawing content na mga bago, 'di ba? Kasi parati dapat mayroon tayong bago, ika nga, 'di ba? So ikaw ba Ron, yung paggawa mo ng content sa ngayon, focus ka lang dun sa basta ikuwento mo lang yung buhay kung anong nangyayari sa'yo at ang importante dito yung totoong nangyayari lang sa'yo. Yun lang yung shine-share mo or may plano ka ring, mag-add pa ng ibang content na sana mas maging inspirasyon ka pa sa iba or mas focus ka lang dun sa just, all about you in terms of ano, paggawa ng content na kumbaga, ito lang yung sinasabi ko at, magbigay ng inspirasyon sa iba dahil may mga na-inspire na. So, papaano mo binabalanse yun Ron? Papaano mo, kumbaga yung mensahe para sa mga followers mo, 'di ba? Kasi sabi ko nga ang daming mga content creation ngayon na iba-iba talaga, 'di ba? May entertainment, mayroong, opo, kung ano-ano, meron sa politician lalo ngayon patok, 'di ba? So, opo, yung, pagpasok sa politiko pero para sa atin 'di ba, lahat naman 'yan karapatan nating gawin kung ano yung kung saan tayo, kumbaga kung dun tayo nag-e-enjoy pero sa ngayon talagang sobrang toxic na ng nangyayari sa opo, Pilipinas 'di opo. ba? So, Tunay po. oh, ikaw Ron bilang isang OFW ano yung ang view mo ngayon? Ano yung comment mo sa mga nangyayari ngayon sa Senado, ang gulo 'di ba, parang lahat ng politiko, 'di ba, sa ngayon. Tayo bilang isang content kasi talagang mainstream media, may mga content creator din na talagang,
may political yung ano nila, iba-iba yan, eh, 'di ba? Para sa akin kasi 'pag dinaan mo sa feed mo ngayon, 'di ba, 'pag once na nag-comment ka sa isang ano, eh, sa isang Sunod-sunod na po yun. napanood mo, oo, Sunod-sunod na po. lalabas na sa feed mo yun, eh. Ikaw, Opo, ano yung personal na view mo bilang isang OFW, 'di ba? Kasi lahat naman tayo at the end of the day, Pilipinas pa rin talaga yung ating, opo, mahal tunay na po. kumbaga ayan yung pinagmulan, eh, 'di ba? So, nakakalungkot lang dahil, 'di ba, sa dami nating mga OFW at halos lahat naman talaga tayo, 'di ba, kasama tayo sa nagpapasahod sa mga 'yan, 'di ba? Tapos ganyan lang yung ginagawa. Sobrang nakakalungkot, 'di ba, na parang, para sa akin, eh, ang pulitiko ngayon sa Pilipinas sobrang gulo na, nakakalungkot. At the same time, eh, 'di ba? Sila na lang nagbabatuhan ng kanilang mga putik pero at the end of the day, kasama tayo bilang isang OFW na nagpapasuweldo sa kanilang lahat, 'di ba? Yun lang naman yun, 'di ba? Ikaw, ano yung view mo sa pulitiko sa Pilipinas, Ron? 'Di ba? So yun yan, eh, yun yung mm, mhm, mm. 'Di ba? Mhm, mhm, 'di ba? Gawin yung trabaho nila kasi sumusuweldo sila, eh, 'di ba? Ang ginawa nilang negosyo, eh, pangsarili lang lahat, karamihan sa kanilang lahat pangsarili lang lahat ang iniisip nila. So, hindi ko sinasabing lahat, karamihan, 'di ba? Karamihan sa kanila. So, nakakalungkot lang kasi bilang isang OFW at nagpapadala tayo ng pera sa Pilipinas, eh, taxpayer pa rin tayo kasi may mga 'di ba, katulad mo ikaw may property ka rin. So, nagbabayad tayo ng mga taxes sa Pilipinas, taxpayer tayo, which is yung pera natin lahat tayo na mga OFW, eh, may karapatan na kumbaga magsalita din tungkol sa kanila. Ang totoo lang naman yan, eh, may contribution tayo sa mga sinasahod nilang lahat, 'di ba? Ayun yun, 'di ba? Nakakainit ng ulo kaya wag na lang tayong manood. Siguro manood na lang tayo ng mga content na nakaka-inspire kaysa dun sa mga nakaka-discourage, pero hindi talaga maiwasan minsan. Nakakaano, eh, nakakapikon lang din. 'Di ba? 'Di ba? So, but anyway, it is what it is. Unfortunately, wala man tayong magagawa. Ang totoo naman kasi talaga niyan, lahat tayong mga Pilipino, hindi lang OFW, 'di ba? Bilang isang Pilipino, kahit sino maluklok diyan sa Pilipinas, 'di ba? O yung mga politiko na 'yan, wala naman talagang magagawa sa sariling buhay natin 'yan. So, mas maganda gumawa na lang tayo sa atin kung ano man yung puwede nating gawin kasi yung mga 'yan wala naman talagang mabibigay sa sarili natin. Kung nasa saan tayo ngayon lahat, kung ano man yung estado sa buhay natin, tayo may gawa nun, hindi kahit isang politiko diyan sa mga 'yan, 'di ba? So, pa 'di ba? So, para sa akin, at the end of the day, magalit tayo, karapatan nating magalit, pero at the end of the day, kung nasaan tayo ngayon, walang pupuwedeng sisihing politiko din naman kung nasaan tayo ngayon, 'di ba? Pero at the end of the day, yun nga, nakakaano lang, nakakalungkot, kahit isang, nandito tayo sa labas ng Pilipinas, eh, apektado tayo sa nangyayari sa Pilipinas. Yun lang naman yun, 'di ba? Okey. So ayan Ron, maraming salamat ulit at, gusto ko lang pasalamatan yung, mga sumubaybay, napakabilis ng oras. Alam ko yung oras mo sabi ko nga 1 to 2 lang tayo, lumagpas na tayo dahil dun sa delay ng technical issue natin kanina. But I would like to say thank you Ron sa pagkakataong ito at, salamat sa oras mo, 'di ba? At, dun sa mga sumubaybay na mga followers mo at, laging sumusubaybay at sumusuporta sa aming channel, maraming salamat po. At, Ron, bago ko lang ano 'no, hindi ko nabanggit kung banggitin sa'yo kanina 'to. So, nag-a-upload pa yung mga videos natin o kung laptop yung ginagamit mo or iPads or tablets, puwede mong gamitin 'yan. Wag mong i-close yung browser kasi nag-a-upload pa yung video natin. But I will still talk to you offline ano, bago tayo mag-ano, ha? Gusto ko lang magpasalamat sa mga oo, sa ating mga kababayan na sumusuporta, kay Ron at dito sa amin sa Global Success Stories at katulad ng sinabi ko nga, mayroon tayong event sa London dito sa October, naghahanap tayo ng mga kababayan natin na may inspiring stories especially dun sa mga business owners, opo. Diyan sa Taiwan kung may mga restaurant owners o kung ano-anong negosyo at ang mga kababayan nating nandiya-diyan sa Taiwan,
O pwede po kayong mag-comment at mag-nominate, para at least ma-recognize namin at sana, makapunta rin kayo sa aming event dito sa London. So again, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. See you guys. Oy Ron, thank you so much Ron, Thank you so much at, usap tayo offline ha. Saglit lang, oo. Thank you guys. Hanggang sa muli. Thank you Ron, Thank you. Okey yan, o yan, na-stop na yung live